Pagod at puyat si Mando Santiago nang marating niya ang JFK Airport sa New York. Nagmula siya sa mahaba-habang biyahe mula sa Maynila. Isang paglalakbay na binuo ng matagal na paghihintay sa terminal, makipot na upuan sa eroplano, at walang humpay na pag-iisip sa mga bagay na maiiwan niya sa Pilipinas. Subalit sa kabila ng hirap at pagod, dala-dala pa rin niya ang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa wakas, makakapagsimula na rin siya ng bagong kabanata ng buhay niya sa Amerika. Siguro naman, dito magbabago ang takbo ng buhay ko. Bulong niya sa sarili habang hinihintay ang pila sa immigration counter. Puno ng pananabik si Mando, ngunit may halong kaba rin. Hindi madali ang mag-umpisa sa lugar na hindi mo kabisado, sa kulturang malayo sa nakasanayan, at sa wikang hindi ganap na pamilyar. Pero para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang na tila tumanda ng mabilis sa pagtatrabaho sa bukid, handa siyang magsakripisyo. Welcome to the United States. Bati ng immigration officer nang tuluyang matapos ang proseso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mando na opisyal na siyang nakarating sa lupang pangako. Unang araw niya sa Amerika, at agad niyang napansin ang bilis ng lahat. Sa Pilipinas, sanay siya sa isang simpleng agahan na may mainit na pandesal at kape sa tabi ng kalye. Dito, halos lahat ng tao ay nagmamadali. Dala-dala ang mga disposable coffee cups. Sabay-sabay na nakatingin sa kani-kanilang mga telepono. Para bang oras ang pinakamatinding kalaban ng lahat. Ang mga bus at subway ay mabilis at puno. Ang mga gusali ay halos abot na sa kalangitan. At ang mga tao ay tila nagkakandaugaga sa trabaho. Teka, paano ko ba sisimulan ng lahat? Tanong ni Mando sa sarili habang bitbit ang kanyang maleta. Alam niya na ang unang hakbang ay humanap ng mapagkakakitaan. Kahit anumang trabaho, basta't disente at makakatulong sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas, ay tatanggapin niya. Kaya't hindi siya nag-atubiling kumuha ng kahit anong mapapasukan. Sa unang buwan, natuto siyang mag-deliver ng mga pagkain sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Naging pamilyar siya sa mga eskinita, sa bilis ng trapiko, at sa paggamit ng GPS. Isang beses, naligaw siya sa isang malaking gusali sa Manhattan at kinailangan niyang magtanong sa isang receptionist. "Excuse me, miss, I'm looking for the delivery entrance," sabi niya, na halatang may diin sa Filipino accent. The receptionist smiled and replied, "Just go around to the back and you'll see a door with a red sign." Habang paalis, narinig niyang bulungan ng ilang empleyado. "He's probably new here. Sounds like he just got off the plane." Napansin iyon ni Mando, ngunit hindi na niya binigyan ng mali siya. Bagamat may kirot sa dibdib na tila siya'y hinuhusgahan, pinilit niyang huwag na lang magpaapekto. Sa halip, inisip niya na bahagi lamang ito ng kanyang pag-a-adjust sa bagong lugar. Bukod sa pagde-deliver, natuto rin siyang mag-ayos ng mga kasangkapan. Isang kababayan na nahanap niya sa isang Facebook group ang nag-refer sa kanya para sa simpleng handyman jobs. Natutunan niyang gumamit ng mga tools na hindi pa niya nararanasan noon sa probinsya. Power drills, sander, at iba pang mga makabagong gamit. Kung noon ay tagapulot lang siya ng pako para sa kanyang ama sa bahay, ngayon ay siya na ang nag-aayos ng mga sirang cabinets at nag-i-install ng mga shelves sa apartments ng mga Amerikano. Habang unti-unting natututo sa kanyang bagong mga trabaho, napagtanto ni Mando ang halaga ng pakikipagkaibigan sa kapwa Pinoy. Nagsimula siyang dumalo sa mga pagtitipon na inorganisa ng isang Filipino-American community sa Queens. Isang gabi, dinala siya ng bagong kaibigan na si Joey sa isang handaan sa isang bahay ng kaanak nito. Halos lahat ng bisita ay Pilipino, mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, na ngayon ay may sari-sariling kwento kung paano sila nakapag-adjust sa buhay Amerika. "Kumusta, Mando? Balita ko, bagong dating ka lang?" tanong ni Joey. "Oo, pre. Halos isang buwan pa lang," sagot ni Mando habang kumakain ng dinuguan at puto. "Huwag kang mag-alala.
Medyo mahirap sa umpisa, pero makakahanap ka rin ng diskarte dito. Tara, ipakikilala kita sa iba nating kababayan. Alok ni Joey. Sa mga ganitong pagtitipon, naging mas komportable si Mando. Nagkaroon siya ng pagkakataong magtanong, makinig sa mga kwento at humingi ng payo. Unti-unti, nagiging mas malinaw sa kanya ang dapat gawin. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang kaibigan na maglaro ng bilyar. Pre, Mando, puntahan mo yung pool hall sa kanto ng Roosevelt at Main. Maganda doon, maraming Pilipino, tsaka mura lang. Sabi ng kaibigan niya sa isang text. Napaisip si Mando. Hindi naman siya bihasa sa bilyar, pero sa probinsya noon, madalas siyang manood ng mga eksperto sa bayan tuwing fiesta. Kaya't napagdesisyonan niyang pumunta. Pagpasok niya sa pool hall, napansin niya ang mga naglalaro. May mga Pilipino, may mga Amerikano. Ang ilan, seryoso sa bawat tira. Ang iba, tumatawa at nagkakatuwaan. Lumapit siya sa grupo ng Pinoy na naglalaro sa isang sulok. Kumusta? Pwede bang sumali? Tanong ni Mando. Oo naman. Halika Mando, try mo. Sagot ni Joey na naroon din. Binagay sa kanya ang isang cue stick. Sa unang tira ni Mando, halatang kinakabahan pa siya. Tumama ang bola, ngunit hindi pumasok ang target. Tiningnan siya ng ilan, may bahagyang ngiti sa mga labi nila, ngunit hindi nila siya tinawanan. Okay lang yan pre, practice lang, sabi ni Joey habang pinulot ang mga bola. Pag nahanap mo na ritmo mo, tuloy-tuloy na yan. Bagamat hindi niya pa alam na dito magmumula ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Dama ni Mando na unti-unting nagiging bahagi na siya ng maliit na komunidad ng mga Pilipino sa Amerika. Sa pool hall na iyon, hindi lamang laro ng bilyar ang natutunan niya. Natuklasan din niya ang halaga ng pakikipagkapwa at pakikiisa na siyang magdadala sa kanya sa mas malaking tagumpay. Pagpasok ni Mando sa pool hall, agad niyang naramdaman ang magkaibang enerhiya ng lugar. Sa Pilipinas, madalas na tahimik ang mga bilyaran, isang tambayan ng mga magkakaibigan o isang munting laruan para sa mga nagre-relax pagkatapos ng trabaho. Ngunit dito sa Amerika, may kakaibang presyon at yabang na sumasalubong sa kanya. Ang mga manlalaro ay hindi lamang basta nagpapasaya, kundi tila naglalaban ng may halong kayabangan at kompetisyon. Ang bawat palo ng cue stick, ang bawat pag-ikot ng bola, lahat ay may kalkulasyon. Ang mga nanonood ay nagtatawanan, nagsasaya, at paminsan-minsay nagpaparinig ng mga komento. Napansin ni Mando ang isang grupo ng mga lokal na manlalaro sa isang mesa malapit sa pinto. Malalaki ang kanilang tindig, maangas ang mga kilos, at para bang kontrolado nila ang buong kwarto. Napalingon ang ilan sa kanila kay Mando nang pumasok siya, dala ang simpleng porma at tahimik na presensya. Lumapit sa kanya ang isang lalaki, si Chuck, na halatang leader ng grupo. Matipuno si Chuck, may mababang boses, at nakangisi habang tinatasa si Mando mula ulo hanggang paa. Hey, you new here? Tanong ni Chuck, sabay tingin sa dala niyang cue stick. Yes, first time here, sagot ni Mando nang may bahagyang kaba. Kahit paano'y naiintindihan niya ang Ingles, pero halata sa kanyang tono ang Filipino accent. Where you from? Dugtong ni Chuck, nakatayo ng nakapamewang. Philippines, tugon ni Mando, bahagyang ngumiti at tumango. Nagtinginan ng grupo ni Chuck, tila ba may alam sila tungkol sa Pilipinas. May isang lalaki sa likod, si Tom, ang tumawa ng bahagya. Do you guys even play pool over there? Or is it just some street game? Narinig iyon ni Mando. Sa loob-loob niya, may kirot na agad, pero nanatili siyang kalmado. Alam niyang mas makabubuting hindi makipag-away o magpadala sa mga panlalait. We play a lot. Not as fancy as this maybe, but we play. Sagot niya, hindi sumasabay sa tono ng biro nito. Tila mas interesado pa si Chuck. Alright, why don't you show us what you've got? Join us for a round.
Hindi naman yun tanong, halatang utos. Pero sa halip na tumanggi, inisip ni Mando na subukan na lang. Okay, let me try. Sagot niya kahit pabatid niyang wala siya sa forma. Kinuha niya ang cue stick, pinulot ang chalk at lumapit sa mesa. Habang nakatutok siya, ramdam niyang ang lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim, nagpakiramdam at sinimulang gawin ang unang tira. Ang bola ay gumulong ng maayos pero halatang kabado siya. Hindi pumasok ang target na bola at nagtawanan ang ilang nasa paligid. Well, that's a start, sabi ni Chuck, nakangisi at halatang nanunudyo. Come on, try again. Maybe you just need a little warm up. Nagtangka si Mando ng isa pang tira. Ngunit muli, hindi pumasok ang bola. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan, ang iba'y nagtatawanan pa rin. I guess he needs more practice. Sigaw ni Ricky, isa sa mga kasama ni Chuck. Tumawa rin si Tom at nagbato ng isa pang biro. Maybe he's just not used to American tables. Too fancy, huh? Hindi na sumagot si Mando. Sa halip, inilapag niya ang cue stick sa mesa at tumayo. Maybe next time, sabi niya nang walang galit sa boses. Ngunit halata ang pagkadismaya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pool hall. Habang naglalakad pa uwi, sinuri ni Mando ang nangyari. Alam niya sa sarili na hindi iyon ang tunay niyang laro. Sa Pilipinas, hindi siya kilala bilang isang baguhan. Nagkaroon siya ng kaalaman at diskarte sa bilyar mula sa mga local tournaments na sinalihan niya. Pero dito, ibang-iba. Hindi lang ang mesa at ang estilo ng laro ang bago. Maging ang mga tao, ang kanilang ugali, at ang kanilang pagkukwento ay iba sa kanyang nakasanayan. Bakit ganun? Akala nila wala akong alam. Bulong ni Mando sa sarili habang sumasakay ng tren pa uwi. Ngunit kasabay ng panghihinayang ay may sumisibol ding determinasyon. Hindi niya gustong bumalik upang magpakita ng yabang. Sa halip, nais niyang ipakita na kaya niyang makibagay. Kaya niyang matuto sa bagong kalakaran. Nais niyang ipakita sa kanila na hindi lamang pisikal na lakas at yabang ang puhunan, kundi tiyaga at talino. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya muling nagpunta sa pool hall. Sa halip, tumutok siya sa kanyang trabaho at nagpatuloy sa pakikibagay sa bagong kapaligiran. Ngunit sa likod ng lahat, hindi mawala sa isipan niya ang gabing iyon. Naghahanap siya ng tamang pagkakataon para makabalik sa tamang panahon at sa mas maayos na kondisyon. Sa isip niya, hindi ito ang katapusan. Bagkus, isa lamang itong umpisa ng isang mas malaking laban. Pagkaraan ng ilang araw, nagpa siya si Mando na muling bumalik sa pool hall. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga tinuran ng grupo ni na Chuck noong una siyang maglaro roon. Subalit imbes na panghinaan ng loob, pinilit niyang isiping bahagi lamang ito ng pag-aaral at pagsasanay. Kung hindi ko ito harapin, kailan pa? Tanong niya sa sarili habang binabaybay ang daan patungo sa pool hall. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang mga pamilyar na mukha. Naroon muli si Chuck, kasama sina Tom at Ricky. Nang makita siya ni Chuck, ngumisi ito at tinawag siya. Hey, you're back! Ready for another round? Napangiti si Mando, ngunit halata sa kanyang mga mata na nag-aalangan siya. I'll try again, sabi niya. Nagpakita ng mahinang kumpiyansa. Nilapitan niya ang mesa at sinimulan ang laro. Habang nakatutok siya, naririnig niya ang bulungan ng grupo ni Chuck. Look at his stance. He looks so stiff, sabing pabiro ni Tom. Maybe he's holding the cue stick wrong. I don't think he knows how to aim properly. Sabat naman ni Ricky. Sinubukan ni Mando na huwag pansinin ang mga komento. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang kanilang panunukso. Tumira siya, ngunit hindi pumasok ang bola. Nagpalitan ng ngiti si na Chuck at ang kanyang grupo. Told you he's too weak for this game? Sabi ni Chuck na parang nanunudyo. Hindi nagpadala si Mando sa umpisa. Kumuha siya ng hangin, muling pumwesto
at sinubukan ulit. Sa pagkakataong ito, nakapasok ang isa sa mga bola, ngunit hindi pa rin kasing pulido ng laro ng mga lokal. Tumawa si Ricky. "Oh, he finally got one in. Maybe we should give him a medal." Hirit nito na sinabayan ng mas malakas na tawa. Sa kabila ng patuloy na pangungutya, pilit na tinatanggal ni Mando sa kanyang isipan ang bawat salita. Subalit unti-unti na rin itong umaabot sa kanyang emosyon. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagkamali siya sa susunod na tira at ang bola na dapat sana'y papasok na ay natira sa sulok ng mesa. Napailing si Chuck. "See, he's not cut out for this." Sa bawat maling tira, tila mas lalo pang nagiging masidhi ang mga biro. "Maybe he should stick to playing Pinoy games. Billiards here is way too advanced for him." Dagdag nito. Ang bawat salita ay parang tinik na tumusok sa pagkatao ni Mando. Pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng pag-aalinlangan na pilit niyang iniwan sa Pilipinas. Naisip niya ang mga panahon na pinagtiisan niya ang mahabang paglalakbay at pagsubok sa bagong buhay dito. Ngunit heto at tila pinagtatawanan lang ng mga tao ang bawat hakbang na ginagawa niya. "Just walk away if you can't handle it." Biglang sabi ni Chuck habang nakaakbay kay Tom, parang binabale-wala lang si Mando. Pero hindi umalis si Mando. Sa halip, huminga siya ng malalim. Pilit nilulunok ang kanyang pride. Sinubukan niya ulit, ngunit muli, nagkamali siya. Mas dumami pa ang mga panlalait at sa pagkakataong ito, halos lahat ng nasa pool hall ay nakatingin na sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi maramdaman ang bigat ng kanilang mga salita. "I'll just call it a night," ani ni Mando, nang maramdaman niyang hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang konsentrasyon. Binitawan niya ang cue stick at tumingin kay Chuck. "Next time," sabi niya na parang nangako sa sarili. Pag-uwi niya, iniisip pa rin niya ang mga nangyari. "Bakit ganito?" bulong niya habang nakahiga. "Dati, kaya kong maglaro kahit sinong makalaban. Pero ngayon, parang lahat ng kilos ko mali." Habang binabalikan ang bawat eksena, napagtanto niya na ang hindi lamang pisikal na laro ang problema. May epekto ang mga salita at tingin ng iba. Nararamdaman niyang tila kinu-question ng mga lokal ang kanyang kakayahan, na parang wala siyang karapatang hawakan ng cue stick na iyon. Ngunit sa kabila ng lungkot at panghihina ng loob, nagdesisyon siyang muling bumalik. Ayaw niyang manatili sa ganitong pakiramdam. "Hindi ito ang huling beses," bulong niya sa sarili. "Ipapakita ko rin na hindi ako basta-basta susuko." Habang tumatakbo sa isipan niya ang mga panlalait ni na Chuck, unti-unting napapalitan ito ng determinasyon. Iniisip niyang balang araw, babalikan niya ang pool hall at ipapakita sa kanilang lahat na ang mahina nilang tinutukoy ay kayang bumangon. Habang naglalakad pa uwi mula sa pool hall, patuloy na iniisip ni Mando ang bawat tira at ang bawat biro na narinig niya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit hindi niya mahanap ang tamang ritmo. Sa probinsya, isang hirit lang ng cue stick niya. Tumatalbog ang mga bola patungo sa mga bulsa ng mesa na parang sinadya. Dito, kahit anong gawin niya, parang may kulang. O baka naman may sobra. Laging may mali. Kung hindi ganito kahirap noon, bakit parang hindi ko magawang tama ngayon? Bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa maliit niyang apartment at naupo sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang lumang cue stick na dala niya mula sa Pilipinas. "Kailangan ko ng tulong," sabi niya, habol ang hininga. Kinabukasan, habang naghahanap siya ng kasagutan sa social media at sa mga online forums, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit, si Tatang Ben. Kilala si Tatang Ben bilang isa sa mga pinakamahusay na Pilipino na nakalaban ang ilan sa mga tanyag na Amerikanong manlalaro noong dekada 80. Matagal na itong retirado sa kompetisyon, ngunit patuloy pa ring nagbibigay ng payo at tumutulong sa mga nangangailangan ng gabay. Isang hapon, nagtungo si Mando sa isang maliit na cafe sa Queens, kung saan madalas umupo si Tatang Ben. Mahaba na ang buhok ng matanda, puting-puti,
at parang nilampas ng ilang dekadang karanasan. May hawak itong tasa ng kape habang tila iniisa-isa ang mga tao sa paligid. "Ikaw ba si Tatang Ben?" tanong ni Mando. May halong kaba at respeto sa boses. Tumingala si Tatang Ben, ngumiti at tumango. "Oo, ako nga. Bakit? May problema ba?" "Ako po si Mando. Baguhan lang po dito sa Amerika. Pero dati na po akong naglalaro ng bilyar sa Pilipinas. Gusto ko sanang matuto ulit para makabawi," paliwanag niya. Hindi niya sinabi ang buong kwento tungkol sa panlalait sa kanya sa pool hall, pero malinaw sa tono niya na may dinadala siyang bigat. Mahirap talaga yan. Ibang laro kasi ang bilyar dito, lalo na sa mga pool hall. Ang mga Amerikano, sanay sa bilis, power shots, at taktika. Hindi basta tira-tira lang, kailangan ng diskarte," sabi ni Tatang Ben. "Pero kung seryoso ka, maituturo ko sa iyo ang ilang bagay." Sa mga sumunod na araw, naging regular ang pagkikita nila. Dinala siya ni Tatang Ben sa isang lumang pool hall na tahimik at halos walang tao. Doon nila sinimulang ayusin ang mga basic fundamentals ni Mando. Ang tamang paghakbang, ang eksaktong posisyon ng kamay, at ang tamang pagtutok ng cue stick. Minsan, hihinto si Tatang Ben at uulit ang galaw ni Mando. "Hindi pwedeng bara-bara. Tingnan mo to," sabi ng matanda, sabay demonstrate ng smooth, deliberate stroke. Sa unang tira pa lang, pumasok ang bola na parang hinila papasok ng bulsa. Ang bilyar, hindi lang lakas. Kapag masyadong malakas, nawawala ang kontrol. Kapag masyadong mahina, hindi makakarating. "Balanse, Hijo. Balanse," sabi ni Tatang Ben. Nagulat si Mando nang bigyan siya ni Tatang Ben ng isang bagong set ng cue sticks. Hindi tulad ng luma niyang gamit, ang mga ito ay magagaan at may kakaibang feel. "Ito ang gamit dito. Hindi laging mabigat. Kailangan mo ng cue na mas responsive para mas madali kang makapag-adjust sa laro nila," paliwanag ng matanda. Tuwing matapos ang trabaho, tumatakbo si Mando papunta sa pool hall kung saan siya tinuturuan ni Tatang Ben. Umaga pa lang, excited na siya na makalipat na sa mesa para maipakita ang mga natutunan niya. Hindi siya napagod kahit na halos 8 oras siyang nakatayo sa trabaho. Sa pool hall, nagiging mas detalyado si Tatang Ben sa pagtuturo ng advanced strategies. Hindi laging nakikita ng kalaban kung saan papasok ang bola. Minsan kailangan mong gumamit ng trick shots. Pero ang pinakaimportante, dapat laging may plano ka bago pa man tumira. Sa una, maraming sablay si Mando. May mga pagkakataong tumatama sa ibang bola ang kanyang tira o kaya naman hindi pumapasok sa target ang bola. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Tatang Ben. Sa halip, binigyan siya ng masinsinang feedback. "Sobrang diin. Malapit na, pero konti pang practice sa backspin." Hindi nagtagal, unti-unting nagbunga ang pagsusumikap ni Mando. Isang gabi, habang nagpa-practice, tumira siya ng mahaba. Isang straight shot mula dulo ng mesa. Pumasok ito nang walang kahirap-hirap. Napahinto siya, hindi makapaniwala. "Wow!" sabi niya ng mahina. Ngumiti si Tatang Ben. "Sabi ko sa'yo, matutunan mo rin yan. Pero tandaan mo, Mando, hindi lang tungkol sa magaling na tira. Ang totoong manlalaro, alam kung paano bumangon kahit nagkamali." Sa gabing iyon, umuwi si Mando na may bagong sigla. Sa tuwing naiisip niya ang mga panlalait sa kanya ng grupo ni Chuck, hindi na siya nadadala ng galit. Sa halip, nararamdaman niya ang determinasyong ipakita na kaya niyang magbago at mag-improve. Sa tulong ni Tatang Ben, nakita niya ang bagong direksyon na kailangang tahakin. At sa bawat araw ng ensayo, palapit ng palapit si Mando sa kanyang layunin. Hindi lamang para patunayan sa iba, kundi para patunayan sa sarili niya na kaya niyang maging pinakamahusay sa harap ng kahit anong hamon. Kahit masinsinan na ang pagtuturo ni Tatang Ben, aminado si Mando na hindi ganoon kadali ang pagbabago. Ilang taon siyang naglaro ng bilyar sa Pilipinas.
at ang estilo niya roon ay nakatanim na sa kanyang katawan. Sanay siya sa maingat na paggalaw, hindi pa bigla-bigla, laging pinipili ang mas simpleng tira. Sa probinsya, iyon ang turo ng matatandang manlalaro. Huwag maging gahaman sa puntos, laging tiyakin ang sunod na galaw bago umatake. Kaya't nang dumating ang mga araw na hinihimok siya ni Tatang Ben na gawing mas agresibo ang laro, may kung anong hadlang sa kanyang loob. Sa isang sesyon ng ensayo, matapos niyang subukan ang isang mahabang tira na hindi pumasok, napabuntong hininga si Mando. Inilapag niya ang cue stick sa gilid ng mesa at naupo. "Ang hirap po, Tatang Ben," sabi niya, halos patanong. "Sa Pilipinas, hindi ko ginagawa ito. Hindi ko rin tinatarget ang ganitong distansya. Parang hindi ito ako." Tumango si Tatang Ben, parang nauunawaan ang saloobin ng binata. "Tama ka. Hindi ganyan ang laro mo noon. Pero iba na ang laban dito, Mando. Ang mga kalaban mo, hindi nagdadalawang isip sa mahihirap na tira. Kung puro depensa ang alam mo, mapipilitang magkamali ka kapag kinorner ka nila. Kailangan mo ng tapang." Hinayaan muna siyang magpahinga ni Tatang Ben. Ngunit kinabukasan, bumalik na naman siya para mag-ensayo. Alam niyang hindi niya kayang sumuko. Kapag iniisip niya ang pamilya sa Pilipinas, lalo na ang kanyang mga magulang na umaasa sa kanya, tila bumabalik ang lakas niya. Gusto niyang patunayan na hindi siya basta susuko sa harap ng kahirapan. "Kung magpapatalo ako ngayon, anong mukhang maihaharap ko sa kanila?" Bulong ni Mando sa sarili habang inaayos ang kanyang stance. Sa mga oras na yon, tumutok siya sa bawat detalye ng kanyang mga galaw, mula sa tamang pagtayo hanggang sa eksaktong anggulo ng cue stick. Paulit-ulit niyang sinubukan ang mga long shots na itinuro ni Tatang Ben. Sa unay sumablay siya, ngunit sa bawat araw na dumadaan, unti-unting lumalapit ang bola sa target. "Nice one, Mando!" Bati ni Tatang Ben matapos niyang maipasok ang isang matagal na niyang pinapraktis. "Diyan ka na magsimula. Kapag nakikita mo na ang resulta ng pagsisikap mo, mas madali nang magpatuloy." Sa paglipas ng mga linggo, nagbago ang pananaw ni Mando. Napansin niyang hindi sapat ang maglaro ng maingat. Ang tunay na kumpiyansa ay galing sa kakayahang sumugal sa mga mahihirap na tira, dahil alam niyang may kasanayan siyang bumawi kapag nagkamali. Hindi lang ang accuracy ng long shots ang gumanda, maging ang kanyang diskarte ay naging mas matalas. Natutunan niyang i-analyze ang bawat posisyon ng bola sa mesa, alamin ang mga posibilidad, at gumawa ng hakbang na magdadala sa kanya sa sunod na panalo. Dumating ang araw na napagtanto niya. Oras na upang subukan ulit ang kanyang bagong estilo sa harap ng iba. Hindi niya inisip ang mga sinasabi ni Chuck o ang mga pagtawa ng mga tao sa pool hall. Sa pagkakataong ito, dala niya ang tiwalang bunga ng ilang linggong pag-iensayo. Alam niyang hindi siya perpekto, pero alam din niya na mas handa na siya ngayon kaysa dati. Pagbalik ni Mando sa pool hall, hindi niya akalaing magiging daan iyon para makilala ang isang tao na magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Sa likod ng bar, may isang waitress na tila abala sa pagkuha ng mga order at pagtimpla ng inumin. Mahaba ang buhok nito na nakapusod at may suot itong simpleng polo shirt na may logo ng pool hall. Bukod sa pagiging maaliwalas ng mukha nito, napansin ni Mando ang kakaibang enerhiya na hatid ng babae. Habang nagtatawanan ng ibang mga manlalaro sa paligid, tila siya lang ang nanatiling kalmado at hindi nagpapadala sa ingay ng paligid. "Excuse me, miss? Can I get a glass of water?" Tanong ni Mando. Iniabot ang ilang barya. "Sure, coming right up." Nakangiting sagot ng waitress. Habang naghihintay ng kanyang inumin, napansin ni Mando na ang babae ay tila sanay na sa ingay at biro ng mga tao sa pool hall. Sa tuwing may manlalarong pumapalpak sa kanilang tira, tinatawanan ito ng iba. Ngunit hindi siya sumasabay sa panlalait at madalas ay sinasaway pa niya ang mga sumusobra sa biro.
Nang dumaan si Chuck at nagparinig na naman ng hindi magagandang salita tungkol kay Mando, hindi niya napigilang sumagot. "Why don't you just leave him alone, Chuck?" Sabi niya, sabay hawak sa tray ng inumin. "If he's bad, he'll get better on his own. You don't have to rub it in." Napatingin si Mando sa waitress na parang nagulat. Sanay na siyang walang nagtanggol sa kanya. Ngunit narito ang isang taong tila hindi takot na magsalita laban sa mga nanlalait. "Thanks," mahinang sabi ni Mando matapos abutin ang baso ng tubig. Ngumiti ang babae at tumango. "No problem, keep practicing." Nang dumating ang oras ng kanyang break, lumapit ang waitress kay Mando na abala sa pag-aayos ng cue stick. "I'm Samantha, by the way. I see you here a lot lately." "I'm Mando," sagot niya, bahagyang ngumiti. "I'm just trying to get better." Nakipagkwentuhan si Samantha kay Mando at doon niya nalaman na hindi ito basta ordinaryong waitress. Dati rin palang competitive player si Samantha. Mahilig itong sumali sa mga local tournaments hanggang sa magka-injury siya sa balikat na naging dahilan ng kanyang pag-quit sa laro. Sa kabila nito, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa bilyar. Nagtrabaho siya sa pool hall, hindi lang para sa kita kundi para manatiling malapit sa larong mahal niya. "You remind me of myself a few years ago," sabi ni Samantha. "When I first started, I was the only girl in a room full of guys. And believe me, the teasing was worse than what you're getting. Did you ever feel like giving up?" Tanong ni Mando. Baka sa boses ang kanyang patuloy na pagdududa sa sarili. "Many times," sagot ni Samantha habang hawak ang kanyang tasa ng kape. "But I loved the game too much. And I knew that every mistake was just a step toward getting better. If I quit because of what other people said, then I would have never learned what I was really capable of." Sa bawat break ni Samantha, nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Bukod sa laro, napag-usapan din nila ang buhay ni Mando sa Pilipinas, kung paano siya nanggaling sa isang simpleng pamilya at kung paanong ang bawat padala niya ay mahalaga sa mga naiwan niyang magulang. Naikwento rin ni Samantha ang mga naging karanasan niya sa tournaments at kung paano siya naging mas malakas dahil sa bawat pagkatalo. Unti-unting naramdaman ni Mando ang inspirasyong hatid ng kanilang mga pag-uusap. Hindi na lang ito simpleng pakikipagkwentuhan sa isang waitress. Si Samantha ang naging paalala sa kanya na ang laro ng bilyar ay higit pa sa simpleng pagpapatama ng bola sa bulsa ng mesa. Ito'y tungkol sa disiplina, tiyaga, at pagiging totoo sa sarili. Sa tuwing bumabalik ang mga alaala ng panlalait ni Chuck at ng iba pang mga manlalaro, naaalala niya ang mga sinabi ni Samantha na bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa pagbuti. "Mando," sabi ni Samantha, minsang nakaupo sila sa isang sulok ng pool hall. "You have to play for yourself, not for them. They don't know your story. They don't know what you've been through. But you do. And you know you're getting better, don't you?" Napangiti si Mando at tumango. "Yeah, I think I am." Dahil sa kanilang madalas na pagkikita, mas naging malapit sila sa isa't isa. Naging taga-suporta si Samantha sa bawat ensayo ni Mando. Tuwing may mahirap na tira o tuwing napapanghinaan siya ng loob, nandyan si Samantha para magbigay ng payo o kahit simpleng salita ng suporta. Hindi man siya naglalaro ulit ng bilyar, ramdam ni Mando ang tibay ng determinasyon ni Samantha na tila na ipapasa nito sa kanya. Sa paglipas ng panahon, hindi lang laro ang pinag-usapan nila. Naging mas personal ang kanilang mga pag-uusap. "You know," sabi ni Samantha isang gabi, "I think you'll go far. You have something that not many people here have. Heart. That's what will take you further than any fancy trick shot." "Thanks, Samantha," sagot ni Mando, na ngayon ay mas may kumpiyansa na. "You don't know how much that means to me." Ang inspirasyong hatid ni Samantha ay naging mahalagang bahagi ng pag-angat ni Mando. Sa kabila ng mga balakid, natutunan niyang
hindi lang sarili niya ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. May mga taong naniniwala sa kanya. Isa na rito si Samantha. At ang tiwala nila ang naging sandigan niya upang magpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naging regular na muka si Mando sa pool hall. Bagamat halos gabi-gabi niyang hinaharap ang panlalait at pagtutulak ng grupo ni Chuck, hindi na siya nagpapadala sa mga ito. Hindi na rin siya umalis ng pool hall nang may mababang loob tulad ng dati. Sa halip, ginagamit niya ang bawat salita, bawat biro, bilang gasolina upang higit pang paghusayan ang kanyang laro. Ano, Mando? Handa ka na bang magpatalo ulit? Biro ni Chuck isang gabi habang sinusubukan ni Mando ang isang mahirap na bank shot. Tumigil si Mando, tiningnan si Chuck at ngumiti. We'll see. Sagot niya bago dahan-dahang tumira. Bumagsak ang bola sa bulsa at may halong iritasyon at pagtataka ang nakita sa mukha ni Chuck. Si Chuck, kilala sa pagiging mainitin ng ulo, ay hindi sanay na may humahamon sa kanyang teritoryo. Sa maraming taon na siyang naglalaro sa pool hall, bihira siyang matalo. Isa siyang malakas na manlalaro, agresibo, mabilis mag-isip, at laging may kontrol sa mesa. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, may ugali siyang maglaro ng psycho game. Madalas niyang pinapahirapan ang mentalidad ng mga kalaban bago pa man sila makapagtira. Sa pamamagitan ng maliliit na komento o simpleng pagbato ng tingin, napapaluhod niya ang kumpiyansa ng sino mang haharap sa kanya. Psst, Chuck! Tingnan mo si Mando. Parang lumalakas na. Biro ni Ricky, isa sa mga masugid na tagasunod ni Chuck habang umiinom ng beer sa gilid ng mesa. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Chuck. Iniikot ang cue stick sa kanyang mga daliri. Kapag oras na ng totoong laban, babagsak din yan. Hindi pa niya alam kung sino ang kalaro niya. Si Tom naman, bagamat kadalasan ay sunod-sunuran sa grupo, napapansin na ang pagbabago sa laro ni Mando. Chuck, alam mo, minsan parang may kakaiba sa laro niya. Parang alam na niya kung saan babagsak ang bola kahit bago pa siya tumira. Hayaan mo siya, tugon ni Chuck kahit pahalata ang bahagyang inis sa kanyang boses. Let him have his little victories. In the end, it won't matter. Ang totoo, hindi pa rin alam ng grupo na si Mando ay may malalim na karanasan sa bilyar. Kung nalaman nila na minsang nanalo si Mando sa isang World Championship Tournament sa Pilipinas, baka mas nag-ingat sila. Ngunit si Mando ay hindi ang taong ipinagyayabang ang kanyang nakaraan. Para sa kanya, ang bawat laban ay panibagong pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng mga medalya o tropeyo, kundi sa pamamagitan ng galing na pinaghirapan at patuloy na pinapaunlad. Habang gumaganda ang laro ni Mando, nararamdaman niya ang pag-igting ng tensyon sa tuwing naroon ang grupo ni Chuck. Parang mas tumitindi ang dami ng mga komentaryo. Lucky shot! Sigaw ni Chuck isang gabi matapos makapagpabagsak si Mando ng 3 sunod-sunod na bola. Let's see if you can do that again. Tahimik lang si Mando. Hindi siya sumagot. Sa halip, muling tinutok ang kanyang cue stick, hinanda ang sarili at tinira ang bola. 1, 2, 3, pasok lahat. Natahimik ang grupo ni Chuck, ngunit hindi nagtagal, muling nagbiro si Ricky. That was just luck, man. Beginner's luck. Ngunit may nararamdaman na silang kakaiba. Habang patuloy ang pagsasanay ni Mando, unti-unti na rin niyang naiintindihan ang tempo ng laro ng mga Amerikano. Hindi na siya natataranta sa bilis ng tira. Kaya na niyang basahin ang galaw ng bola kahit saan pa ito dumausdos. Natutunan din niyang balansehin ang power at precision. Isang kasanayang bihirang makikita sa isang manlalaro na nagmumula sa tradisyonal na bilyar na kanyang nakasanayan. Isang gabi, lumapit si Samantha kay Mando habang nagpapahinga siya. You know, they're starting to get nervous. Sabi niya, medyo nakangiti habang nag-aayos ng tray. They don't show it, but they can see you're getting better. No, they're not nervous.
Sagot ni Mando, bahagyang umiiling. They're just annoyed. Exactly. Annoyed because they're not used to someone standing up to them. Keep it up, Mando. You're getting there. Habang lumalapit ang araw na muli niyang haharapin si Chuck sa mas seryosong laban, nanatili si Mando sa kanyang prinsipyo. Hindi niya gustong patunayan sa grupo ni Chuck na magaling siya dahil sa yabang. Ang gusto niyang patunayan ay kaya niyang lumaban ng patas, na hindi niya kailangang sabayan ang panlalait para maipakita ang galing. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nasisilip ni Chuck ang panganib. Sa kabila ng lahat ng kanyang panlalait at laro ng isipan, si Mando ay tumitibay, tumatalas, at tila nagiging mas delikadong kalaban. Habang patuloy ang pag-iensayo ni Mando, mas tumibay ang kanilang samahan ni Tatang Ben. Tuwing araw ng kanilang pagkikita, hindi lamang laro ang pinag-uusapan nila. Si Tatang Ben ay naging parang ama-amahan ni Mando. Isang matiyagang mentor na hindi lamang nagtuturo ng mga teknik, kundi pati ng mga leksyon sa buhay. Mando, sabi ni Tatang Ben isang araw, habang inilalapat niya ang kanyang matandang kamay sa ibabaw ng cue stick, alam mo bang dati, palagi akong natatalo sa mga unang laban ko rito. Nakakatawa nga, pero parang kahapon lang iyon. Napangiti si Mando habang pinupunasan ang tisa ng kanyang cue. Talaga po, Tatang, hindi ko akalaing may panahong nahirapan din kayo. Oo, Hijo, hindi dahil sa wala akong kakayahan. Alam mo kung ano ang pinakamalaking kalaban ko? Sarili ko rin, ang utak ko, ang emosyon ko. Sa tuwing natalo ako, pakiramdam ko lagi na ako ang pinakamahina, na wala akong lugar dito. Pero alam mo kung paano ako nakaahon? Paano po? Tanong ni Mando, puno ng interes. Tinanggap ko ang katotohanan. Tinanggap ko na minsan, kahit gaano ka kagaling, may mga araw na talagang hindi sa iyo ang laro. Pero hindi ibig sabihin nun na mahina ka na. Kailangan mong bumangon, mag-ensayo ulit, at harapin ang susunod na laban nang walang puot sa puso mo. Bilang isang veterano sa laro, naipasa ni Tatang Ben kay Mando ang tamang disposisyon. Hindi siya basta-basta nagtuturo ng trick shots o power breaks. Sa halip, inuuna niya ang paglinang sa karakter ni Mando bilang isang manlalaro. Hindi lang ito tungkol sa mga bola sa mesa, Mando. Lahat ng tira mo dito, sumasalamin sa kung paano mo nilalabanan ang buhay. Kapag puro galit ang dala mo, hindi ka magtatagal. Pero kung laruin mo ito ng may dangal at disiplina, mas magiging buo ka kahit sa labas ng pool hall. Minsan, kinuwento ni Tatang Ben ang kanyang pinakamalaking pagkatalo noong kabataan niya. May isang beses, natalo ako sa isang malaking tournament. Yung tipong iniisip ko na magka-champion ako. Pero noong final round, natalo ako ng isang baguhan. Akala ko tapos na ang karera ko. Pero hindi. Sa halip, ginamit ko yon para hanapin ang kahinaan ko. Iyon ang nagtulak sa akin para mas gumaling. Narinig iyon ni Mando at lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Naiintindihan niyang hindi lahat ng pagkatalo ay dapat ikahiya. Ang mahalaga ay kung paano bumangon mula roon at muling humarap sa mesa. Bilang mentor, nagbigay si Tatang Ben ng hamon kay Mando. Huwag lang basta manalo, Hiho. Maglaro ka ng may dignidad. Irespeto mo ang laro, ang kalaban mo, pati na rin ang sarili mo. Kapag nagawa mo iyon, ang bawat tagumpay mo ay mas magiging makabuluhan. Hindi laging magaan ang mga araw. May mga panahong sablay pa rin ang mga tira ni Mando. May mga oras na pakiramdam niya'y wala siyang progreso. Pero sa tuwing siya'y napanghihinaan ng loob, naroroon si Tatang Ben upang ipaalala sa kanya kung bakit siya nagsimula. Ang dami mong pinaghirapan para makarating dito, Mando. Huwag mong hayaan na masira yan ng simpleng pagkakamali. Ang bawat sablay ay may dahilan, at ang dahilan na yan ang magsasabi kung saan ka dapat mag-adjust. Dahil sa patuloy na paggabay ni Tatang Ben, hindi na lang laro ang nakikita ni Mando sa bawat pagsasanay. Ang bawat tira ay nagiging bahagi ng mas malalim niyang layunin, ang maging mas mabuting manlalaro
at mas matibay na tao. Sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Unti-unting nawawala ang mga pangamba, napapalitan ng tiwala sa sarili at sa kakayahan. Hindi rin maiwasan ni Mando na isipin kung paano niya maia-apply ang mga leksyon ni Tatang Ben sa labas ng pool hall. Ang pagtitiyaga, ang pagrespeto sa kalaban, at ang pagtanggap ng pagkatalo bilang bahagi ng pag-unlad. Lahat ng ito'y nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa kanya. Isang gabi, pagkatapos ng matinding practice session, tumingin si Mando kay Tatang Ben. "Maraming salamat po, Tatang. Kung hindi dahil sa inyo, baka iniwan ko na to." "Walang anuman, Hiho. Ang tagumpay ay hindi binubuo ng kung ilang beses kang nanalo. Binubuo ito ng kung paano ka bumangon mula sa pagkatalo. At sa tingin ko, malayo pa ang mararating mo." Dahil sa inspirasyon ni Tatang Ben, nahanap ni Mando ang lakas ng loob upang harapin hindi lamang ang laro, kundi pati ang mga hamon sa buhay. Hindi man mabilis ang progreso, unti-unti niyang nararamdaman ang bunga ng kanyang pagpupursige. At sa kabila ng napakaraming pagsubok, nanatili siyang matatag dahil sa gabay ng isang mentor na hindi lamang magaling sa laro, kundi pati sa pakikipagkapwa. Muling bumalik si Mando sa pool hall, at sa kanyang bawat pagpasok ay mas pansin na ang paghusay ng kanyang laro. Subalit sa bawat hakbang niyang papalapit sa tagumpay, mas nararamdaman niya ang bigat ng mga mata ni Chuck. Si Chuck, na dati pabirong nanlalait, ngayon ay lantaran ng nagpapakita ng pagkayamot. Ang dating panunuya ay nauwi na sa agresibong pananalita. Sa tuwing makakapasok si Mando ng mahirap na shot, laging may nakahandang mapanirang komento si Chuck. "Look at you, still trying to be a big shot." Sabat ni Chuck isang gabi matapos mapabagsak ni Mando ang isang mahabang bank shot. "You're just a lucky loser, a fluke." Hindi sumagot si Mando. Tumingin lamang siya kay Chuck at tumungo pabalik sa kanyang pwesto. Napansin niya si Tom sa gilid. Parang may nais sabihin ngunit piniling manahimik. Napansin din ni Mando si Ricky, na tila naghahanap ng pagkakataon para bumida sa usapan. "You know, Chuck," singit ni Ricky, "he's been coming here a lot. Maybe he thinks if he practices long enough, he'll finally beat you." Tumawa si Chuck. "Beat me? That's never going to happen. He's just wasting his time." Habang pinupunasan ni Mando ang kanyang cue stick, pinipilit niyang hindi maramdaman ang galit. Sa kabila ng patuloy na pang-aasar, nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito basta biruan. Sinusubukan siyang gibain ni Chuck, hindi lang sa laro kundi pati sa kanyang kalooban. Pero sa bawat insultong binabato ni Chuck, lalong tumitibay ang kanyang loob. Samantala, si Tom, na madalas sumunod sa gusto ni Chuck, ay napapaisip na rin. Sa ilang linggong nakikita niya ang progreso ni Mando, unti-unti niyang nakikita ang potensyal ng binata. Ngunit nahihirapan siyang magsalita. Hindi dahil wala siyang opinyon, kundi dahil ayaw niyang mapahiya kay Chuck. Si Chuck ang leader ng kanilang grupo, at ang anumang pagkampi kay Mando ay maaaring magdulot ng alitan. "Mando's actually not that bad," bulong ni Tom sa sarili, habang pinapanood ang maayos na pag-setup ni Mando ng sunod na tira. Ngunit hindi niya masabi ito ng malakas, lalo na't naririnig niya si Ricky na walang tigil sa pagbibida at pagsang-ayon kay Chuck. "Another lucky shot," sigaw ni Ricky matapos makapuntos si Mando. "Try doing that again. Oh wait, you probably can't." Habang naglalaro si Mando, iniisip niya ang kanyang layunin. Hindi niya gustong patunayan ang kanyang sarili kay Chuck o kahit kanino man sa grupo nito. Ang nais niya ay ipakita sa sarili niyang kaya niyang lampasan ang mga balakid kahit gaano kahirap. Na kahit hindi sila magbago ng tingin sa kanya, may papakita niya sa kanyang sarili na kaya niyang maging mas magaling, mas matatag, at mas marangal. "Mando," biglang sabi ni Tom matapos ang isa pang magandang tira. "How did you learn that shot?" Nagulat si Chuck sa tanong ni Tom. "Why are you even asking him that?"
It's just luck, sabi ni Chuck. Kita sa muka ang iritasyon. Ngunit hindi mapigilan ni Tom ang sarili. Gusto niyang malaman kung ano ang naging proseso ng pag-unlad ni Mando. Sa kabila ng lahat ng panlalait ni Chuck, napansin ni Tom ang tiyaga ni Mando. Ang pagsisikap nito na mag-ensayo gabi-gabi at ang patuloy nitong pagbabalik sa mesa kahit paulit-ulit siyang nilalait. May kakaiba kay Mando na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng determinasyon na bihira niyang makita sa iba. Si Ricky naman, kahit gustong bumida, ay halatang sumusunod lang kay Chuck. Tuwing magsisimula si Chuck ng insulto, sumasabay si Ricky sa parehong tono. Pero kapag wala si Chuck sa paligid, hindi rin ito gaanong nanlalait. Malinaw kay Mando na si Ricky ay hindi kasing tapang ng ipinapakita niya. Sa halip, sinusunod lamang nito ang leader ng grupo para manatili sa kanyang posisyon bilang wingman. Mando, muling tanong ni Tom habang tumatama sa bulsa ang mga bola. What's your secret? You're improving faster than most players here. Tumingin si Mando kay Tom at sa unang pagkakataon ay sinagot ito. I just practice. Every day. And I don't stop even if I fail. Natigilan si Tom sa sagot. Simpleng sagot, pero dama niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Mando. Sa kanyang kalooban, napaisip siya. Bakit hindi ko magawang ganito? Bakit ako laging nakadepende sa opinyon ni Chuck? Samantala, si Chuck ay mas lalo pang nainis. Alam niyang si Mando ay isang banta sa kanyang status sa pool hall. Ang hindi niya matanggap ay ang ideya na ang isang dating nobody ay unti-unting nakukuha ang respeto ng iba kahit hindi hayag. Kaya't mas pinatindi pa niya ang kanyang mga salita, mas pinapahirapan ang bawat laro, at mas pinipilit na sirain ang konsentrasyon ni Mando. You know, you'll never beat me, sabi ni Chuck isang gabi habang naglalaro si Mando. You're not even in my league. Ngunit sa halip na sumagot, nanatiling tahimik si Mando. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang laro niya ang magsasalita para sa kanya. Sa bawat tira, bawat puntos, mas lumilinaw sa lahat na ang dating tinuturing nilang mahina ay nagiging isang tunay na kalaban. Sa kabila ng lahat, hindi naisip ni Mando na gumanti sa parehong paraan. Hindi niya ginamit ang mga salita para bumawi. Ginamit niya ang kanyang tiyaga, ang bawat gabay ni Tatang Ben, at ang suporta ni Samantha upang patuloy na maging mas mahusay. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi para patunayan ang kanyang halaga kay Chuck, kundi para patunayan sa sarili niyang kaya niyang lampasan ang lahat ng hamon, kahit pa ang pinakamatitinding manlalaro ng pool hall. Sa bawat araw na pumapasok si Mando sa pool hall, naroon pa rin ang presensya ni Chuck at ng kanyang grupo. Parang likas na ugali na ni Chuck ang maghanap ng butas sa laro ni Mando. Hindi lang sa laro, kundi pati sa pagkatao nito. Sa tuwing nakikita niyang umaayos ang bawat tira ni Mando, agad siyang magpapakawala ng mapanirang salita. Mando, maybe you should quit while you're ahead. Oh wait, you're not even ahead. Sabi ni Chuck isang gabi matapos makapasok si Mando ng isang long shot na itinuro ni Tatang Ben. Hindi sumagot si Mando, pero ramdam niya ang init ng ulo niya sa loob. Gusto niyang bumuwelta, pero pinili niyang huminga ng malalim at tumutok sa laro. Gayunpaman, hindi maikakailang minsan ay gusto na rin niyang patulan ang mga banat ni Chuck. Minsan gusto ko na lang talagang sabihan siya ng tumahimik ka na. Sambit ni Mando kay Samantha sa isang gabi ng kanilang kwentuhan sa gilid ng bar. Pero alam kong hindi rin iyon makakatulong. Exactly, sagot ni Samantha habang pinupunasan ang isang baso. The more you react, the more he wins. He's just trying to get under your skin. Don't let him. Ang totoo, malaking pagsubok para kay Mando na panatilihin ang kanyang kalmado sa ganitong sitwasyon. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pagtrato. Sa Pilipinas, kahit may kompetisyon, hindi ganito kapersonal ang mga panlalait. Dito, parang sinusubukan ni Chuck na durugin siya, hindi lang bilang manlalaro, kundi pati na rin bilang tao. Isang gabi,
Napansin ni Mando na sinasadya ni Chuck na pahirapan siya. Sa isang friendly match, hindi nito tinantanan ang paghekel. "Come on, Mando. You can do better than that," sabi ni Chuck matapos magmintis ni Mando sa isang mahirap na bank shot. Ngunit sa halip na sagutin si Chuck, napansin ni Mando na mas mabuti pang ipakita ang kanyang sagot sa laro. Hindi siya bumitiw sa kanyang diskarte. Tumutok siya sa bawat tira. Iniisip ang mga leksyon ni Tatang Ben at ang mga payo ni Samantha. Sa kabila ng ingay ni Chuck at ng kanyang grupo, tinapos ni Mando ang laro na may maayos na tira. "You were lucky," sabi ni Chuck, pero kita sa mukha nito ang bahagyang iritasyon. Alam ni Chuck na hindi naepektuhan si Mando sa kanyang mga salita. At yun mismo ang nagpapanalo kay Mando. Hindi sa puntos, kundi sa emosyonal na laban. Ngunit hindi laging ganoon kadali. May mga gabi na sobrang hirap pigilan ni Mando ang sarili. Dumadating ang sandaling parang gusto na niyang sumigaw, makipagtalo, at ipamukha kay Chuck na mali ito. Hindi na yata tama ito, naisip niya minsan habang pauwi mula sa pool hall. Pero kung papatulan ko siya, anong pinagkaiba ko sa kanya? Kapag ganoon ang pakiramdam niya, laging bumabalik sa kanyang isip ang payo ni Samantha. "It's just words, Mando. They only have power if you let them. Stay focused on your goal." Dahil dito, nagagawa niyang labanan ang init ng ulo at patuloy na ituon ang sarili sa kanyang layunin. Ang patunayan na kaya niyang magtagumpay hindi dahil sa panlalait kundi sa sariling sikap. Isang gabi, matapos ang isa na namang laro, sinubukan na namang iparamdam ni Chuck ang kanyang dominasyon. "You know, no matter how hard you practice, you'll never be as good as me," sabi ni Chuck habang humihigop ng beer. Sa sandaling iyon, gusto na talagang bumuwelta ni Mando. Gusto niyang sabihin kay Chuck ang lahat ng gusto niyang sabihin, pero naalala niya ang sinabi ni Tatang Ben, "Ang tunay na panalo, hindi nasusukat sa dami ng sinigaw mo. Nasusukat ito sa kung paano mo natalo ang sarili mong emosyon." Sa halip na sagutin si Chuck, ngumiti lang si Mando at nagsabing, "We'll see." Sa loob niya, alam niyang hindi kailangang magpaliwanag. Ang laro niya ang bahalang magsalita para sa kanya. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging matatag ang kalooban ni Mando. Hindi dahil sa gusto niyang patunayan kay Chuck na mali ito, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo sa gitna ng panlalait ng may dignidad. Sa kabila ng lahat, nanatili si Mando sa kanyang layunin. Patunayan ang sarili sa laro, hindi sa away. Pinili niyang gamitin ang kanyang oras at lakas sa pag-iensayo, sa pag-aaral ng laro at sa pagtitiwala sa sarili. Ang pananatili niya sa kalmadong landas ang naging dahilan kung bakit sa bawat araw mas nakikita ng lahat na si Mando ay hindi na basta manlalaro. Isa na siyang tunay na palaban na hindi natitinag ng anumang hamon. Dumating ang araw na hinihintay ng lahat, ang annual pool hall tournament. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga regular na manlalaro ang dumalo. Naroon din ang ilang lokal na eksperto, mga batang baguhan, at mga veteranong bihira nang lumabas sa kompetisyon. Nagkumpulan ang mga tao sa paligid ng mga mesa. Puno ng ingay at tensyon ang lugar habang naghahanda ang bawat kalahok. Sa umpisa pa lang, mababa ang ekspektasyon kay Mando. Para sa karamihan, siya pa rin ang dating baguhan na tinatawanan sa bawat mali niyang tira. Kahit pa nakita na ng ilang regulars ang kanyang pag-unlad, hindi pa rin maalis ang duda ng marami. Samantalang si Chuck, halos kumpiyansang-kumpiyansa. Suot niya ang paborito niyang leather jacket, dala ang sariling cue stick at laging may kasamang mapanuksong ngiti. Malinaw sa lahat na iniisip niyang isa na naman itong pagkakataon para ipakita ang kanyang dominasyon sa pool hall. Sa kabila ng init ng eksena, nanatiling kalmado si Mando. Dinala niya ang kanyang bagong cue stick, inayos ang posisyon ng mga bola at tumayo ng matatag. Nang magsimula na ang kanyang unang laban, biglang natahimik ang karamihan. Ang una niyang tira, isang flawless break shot, ay pumatama sa eksaktong target.
nagpakalat ng mga bola sa tamang posisyon, at nagtulak ng isang bola papasok sa bulsa. Sa unang tira pa lang, alam na ng mga tao na may kakaiba kay Mando ngayong gabi. Wow! Narinig ni Mando mula sa isang manlalaro sa gilid. That was clean. Ang sumunod na rounds ay parang sinadyang ipakita ang kahandaan ni Mando. Sa bawat tira, natutunan niyang kontrolin ang kanyang lakas at focus. Natutunan niya kung paano mag-adjust sa bawat table layout at alamin kung aling shot ang pinakamabisang gawin. Ang dating tahimik na manonood ay naging interesado na. Ang mga manlalait na dati tinuturing siyang walang kwenta, ngayoy tumutok na sa bawat tira. Habang tumatagal ang torneo, mas lalong napapansin ng lahat na si Mando ay hindi na ang baguhan na kanilang minamaliit. Did you see that shot? Bulong ni Ricky kay Tom matapos ang isang mahirap na bank shot na ginawa ni Mando. I swear I didn't think he could pull that off. Kahit si Tom, na dati sumusunod lang sa mga sinasabi ni Chuck, ay nag-iba na ng tono. I think he's been holding back all this time. Sabi niya habang nakatingin kay Mando na muling tumutok sa mesa. He's more disciplined than most of the guys here. Samantala, si Chuck ay unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Habang papalapit ang final round, nararamdaman niya ang tensyon. Hindi siya sanay na may ibang manlalaro na sumisikat bukod sa kanya. Ngunit kahit gaano pa siya magpanggap na relax, halata sa kanyang galaw na nag-iisip na siya ng paraan upang maagaw ulit ang spotlight. Sa wakas, dumating na ang final match. Mando laban kay Chuck. Punong-puno ang paligid ng pool table. Ang ilan, nagdala pa ng kamera upang makuhanan ng laban. Nagpalakpakan ang mga manonood nang magharap ang dalawa. Sa kabila ng dami ng tao, nararamdaman ni Mando ang tahimik na suporta mula kay Samantha, na naroon din sa gilid ng bar. Tahimik niyang sinabi sa sarili na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Gusto niyang ipakita na ang bawat gabing ginugol niya sa ensayo, bawat payo ni Tatang Ben, at bawat oras ng tiyaga ay may dahilan. Sinimulan ni Chuck ang unang tira. Maayos ang kanyang break, ngunit hindi tulad ng dati, mas maingat siya. Napansin ng marami na hindi kasing agresibo ang galaw niya tulad ng dati. Naging banayad ang kanyang laro, halatang iniisip ang bawat hakbang. Pero si Mando, kalmado pa rin. Kapag siya na ang tumitira, ang bawat galaw niya ay eksakto. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nag-aalinlangan. Para bang may plano na siya bago pa man humawak ng cue stick. Mando's on fire. Bulong ng isa sa mga manonood. I've never seen him this sharp. Ang laro ay naging mas matindi habang papalapit sa huling tira. Naramdaman ng lahat ang tensyon sa pagitan ng dalawang manlalaro. Pumasok ang 8 ball sa bulsa at naiwan na lang ang 9 ball. Nakatutok si Chuck, parang sinasabi sa sarili na hindi niya maaring hayaang manalo si Mando. Tumira siya, ngunit lumagpas ang bola sa bulsa. Pumalakpak ang ilan sa audience, habang si Mando naman ay muling tumayo. Ito na ang huling tira. Tumutok si Mando sa 9 ball, hinanda ang kanyang postura at dahan-dahang tumira. Sa isang perpektong bank shot, pumasok ang bola sa bulsa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Napatingin ang lahat kay Mando at naramdaman niyang hindi na ito ang parehong pool hall na pinasok niya noong unang beses. Nagpalakpakan ang mga tao, ang iba'y napahiyaw, habang si Chuck ay nanatiling tahimik, nakatulala sa mesa. You did it! Bulong ni Samantha mula sa gilid. Ngumiti si Mando at tumango, isang simpleng pasasalamat sa kanyang taga-suporta. Sa gabing iyon, hindi lamang panalo ang nakuha ni Mando. Nag-iwan siya ng marka sa pool hall, isang paalala na hindi ang lakas ng salita o ang yabang ng kilos ang tunay na sukatan ng husay. Sa bawat tira, sa bawat puntos, ipinaalala niya sa lahat na ang tunay na tagumpay ay bunga ng disiplina, tiyaga, at ang paniniwala sa sarili sa kabila ng lahat ng hadlang. Pagkatapos ng laban, tahimik na umupo si Mando sa isang sulok ng pool hall,
Hawak ang kanyang cue stick na tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Naririnig niya ang maiingay na tawanan ng mga tao, ang mga pagbati ng mga kakilala at bagong muka, ngunit parang bumagal ang mundo sa kanya. Naalala niya ang kanyang unang araw dito, kung paanong ang pool hall na ito ay naging saksi sa kanyang mga pagkakamali at pangungutya. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Sa halip ng mga panlalait, bumungad sa kanya ang mga papuri at palakpak. "Mando!" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Napatingin siya at nakita niya si Samantha. Dala ang isang tray ng inumin, ngunit halatang nagmamadaling lumapit sa kanya. Tumigil siya sa harap niya at ngumiti. "You were amazing out there," sabi niya. Kita sa kanyang mga mata ang halong tuwa at pagmamalaki. "I knew you could do it." Ngumiti si Mando, bahagyang nagkakamot ng batok. "Thanks, Samantha, pero hindi ko rin ito nagawa kung hindi mo ako laging sinusuportahan." Umupo si Samantha sa bakanteng upuan sa tabi ni Mando. Inilapag ang tray sa mesa. "Come on, Mando. This was all you. You put in the time. You worked so hard for this. I was just cheering from the sidelines. Cheering really helps, you know." Sagot ni Mando. Iniwas ang tingin ngunit halatang nahihiya. "I never told you this, but there were times I almost gave up. Every time Chuck would say something, every time I made a mistake, it felt like maybe I wasn't good enough. But then I'd see you, always smiling, telling me to keep going. That meant a lot." Natigilan si Samantha. Naramdaman niya ang sinseridad sa boses ni Mando. Hindi na ito ang dating Mando na halos ayaw sumagot sa kanya noon. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ang pasasalamat at ang tiwala sa sarili ng binata. "I'm glad I could help," sagot niya. Bumaba ang boses ngunit hindi maitanggi ang kasiyahan sa kanyang mukha. "And I mean it, Mando. You've changed so much. You're different now." Nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Ramdam ni Mando ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan, ngunit ramdam din niya ang gaan ng pagkakaroon ni Samantha sa kanyang buhay. "I'm not sure how to say this." Panimula niya, nilalaro ang tisa sa kanyang mga daliri. "But I think, no, I know, na malaki ang utang na loob ko sa iyo, Samantha. Hindi lang dahil sa bilyar. I think you made me a better person." Napatingin si Samantha sa kanya. Nakangiti, ngunit halata ang pagkagulat. "Really? You think so?" Tumango si Mando. Tuluyang ibinaba ang tisa at tumingin sa kanya. "Yeah, you never let me believe that I was a loser. Kahit pa maraming nagsasabi niyan, you made me feel like I could still do something good. And I think I like being around you because of that." Bahagyang namula si Samantha, ngunit nanatiling nakangiti. "You know, you're not so bad yourself. You've got this quiet determination that I really admire. It's like no matter what happens, you keep going. That's something I haven't seen in a while." Napabuntong hininga si Mando. Bumalik sa paghawak ng cue stick. "To be honest, Samantha, I'm just trying to survive. Pero when I met you, parang I felt like I had someone on my side. I mean, you're always there, always telling me to keep my head up. That's rare, you know? Maybe because I see something in you, Mando," sabi ni Samantha nang may ngiti. "You remind me a lot of myself before. And honestly, I think you're stronger than you realize." Nagpatuloy ang kanilang usapan, mas malalim at mas personal kaysa dati. Napag-usapan nila ang mga pinanggalingan nila. Si Samantha, na lumaki sa Amerika ngunit may mga alaala ng kanyang pamilyang Pilipino. At si Mando, na lumisan mula sa Pilipinas upang makahanap ng mas magandang buhay. Nalaman ni Mando na si Samantha, kahit matagal nang naninirahan sa Amerika, ay nananatili pa rin ang malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Natuwa naman si Samantha na malaman kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Mando
sa kanyang pamilya sa Pilipinas at kung gaano siya nagsusumikap para maipakita sa kanila na kaya niyang magtagumpay. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang ang kanilang mga kwentuhan ang naging mas malapit. Unti-unti, naramdaman nila ang koneksyon na higit pa sa laro. Napansin ni Mando na mas gumagaan ang kanyang pakiramdam tuwing kausap si Samantha. Samantalang si Samantha naman ay unti-unting nabighani sa sipag at dedikasyon ni Mando. Hindi niya akalaing ang simpleng suporta na ibinibigay niya ay magbibigay ng ganitong klaseng epekto sa binata. Ngunit sa kabila ng mga nararamdaman nila, pareho nilang naisip na ang pagkakaibigang ito, ang kanilang bagong koneksyon, ay hindi dapat madaliin. Isang gabi, habang nagpapahinga sa pool hall matapos ang isa na namang friendly game, biglang nagsalita si Samantha. "Mando, do you think we'll ever go back to just being the way we were before?" Napaisip si Mando at pagkatapos ay tumawa ng mahina. "I don't think so. I mean, we've both changed, haven't we? And maybe that's a good thing." Nakangiti si Samantha, humigop ng kanyang kape at tumango. "Yeah, maybe it is." Ang kanilang relasyon, bagamat nagsimula sa simpleng kwentuhan sa pool hall, ay naging inspirasyon ni Mando upang maging mas mabuting tao. Hindi lang siya naglaro para manalo. Naglaro siya para maipakita sa sarili na kaya niyang lampasan ang mga pagsubok. At sa bawat araw, sa bawat laro, sa bawat kwentuhan, natutunan nilang dalawa na ang kanilang koneksyon ay higit pa sa bilyar. Ito'y naging isang pundasyon ng pag-asa, inspirasyon, at pagmamalasakit sa isa't isa. Matapos ang tagumpay sa pool hall tournament, maraming nagbago sa buhay ni Mando. Ang dating simpleng binata na tila nilalamon ng mga panlalait ay naging isang pangalan na kinikilala sa local billiard scene. Ang mga taong dati hindi tumitingin sa kanya ay biglang naging interesado sa kanyang diskarte, sa kanyang istorya at sa kanyang tagumpay. Ngunit imbes na lubos na magdiwang, pinili ni Mando na manatiling nakatungtong sa lupa. Alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeyo, kundi sa kung paano siya makatutulong sa iba. Nagsimula siyang tumanggap ng mga imbitasyon para sa exhibitions sa iba't ibang estado. Tuwing nasa entablado na siya at binibigyan ng mikropono para magsalita bago ang laro, lagi niyang sinisimulan sa mga salitang, "Lahat tayo nagsisimula sa wala. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at nagpursige para marating kung nasaan tayo ngayon." Sa bawat pagtatanghal, makikita ang inspirasyon sa mga mata ng mga manonood. Hindi na lamang siya isang manlalaro. Isa na siyang simbolo ng tiyaga at tapang. Sa kalaunan, dumami ang mga taong gustong matuto sa kanya. May mga baguhan na lumalapit at nagtatanong kung paano nila mapapabuti ang kanilang laro, kung anong mga teknik ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, at kung paano nila maiiwasang madala ng emosyon sa mesa. Dahil dito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Mando. Bakit hindi magtayo ng isang billiards academy? Gusto kong magkaroon ng lugar kung saan pwedeng magsimula ang mga tulad ko, sabi niya kay Samantha isang gabi. Yung walang hahamak sa kanila dahil bago pa lang sila. Yung makakahanap sila ng mga guro na handang tumulong sa kanila, tulad ng ginawa ni Tatang Ben para sa akin. Sounds like a great idea, sagot ni Samantha. Hawak ang isang tasa ng kape habang nakaupo sa tabi ni Mando. "And I know you'll make it happen." Sa tulong ng ilan niyang kaibigan at ilang lokal na investors, naitayo ni Mando ang Santiago Billiards Academy. Hindi ito malaking pasilidad sa simula, ngunit sapat na para sa mga gustong matuto. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga estudyante, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, at maging mga profesional na gustong pagbutihin pa ang kanilang laro. Naging tanyag ang kanyang academy hindi lamang sa husay ng pagtuturo, kundi sa positibong kulturang pinanatili ni Mando. Dito, hindi mahalaga kung gaano ka kagaling sa simula. Ang mahalaga ay ang pag-unlad. Isang araw, nagpa siya si Mando na bisitahin si Tatang Ben sa maliit nitong bahay.
Dala-dala niya ang isang simpleng plaque na nakaukit ang mga salitang Honorary Coach of Santiago Billiards Academy. Nang iabot niya ito kay Tatang Ben, halos maluha ang matanda. "Hindi mo kailangang gawin ito, Hijo," sabi ni Tatang Ben. Hawak ang plaque at nakangiti. "Pero ginawa ko, Tatang. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito," sagot ni Mando. "Salamat po sa lahat ng naituro ninyo, hindi lang sa laro, kundi sa buhay." Habang lumilipas ang panahon, lalong napatunayan ni Mando na tama ang kanyang naging desisyon. Ang kanyang Billiards Academy ay hindi lamang nagtuturo ng laro, kundi nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Nagiging lugar ito kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong lumago, matuto, at magtagumpay. At kahit anong abala niya sa pagtuturo, palaging nandoon si Samantha sa kanyang tabi, nakangiti at sumusuporta. Samantala si Chuck, na dati punong-puno ng kayabangan, ay unti-unting natutong tanggapin ang pagkatalo. Hindi naman siya agad na nagbago. Matagal din bago niya natutunang ibaba ang kanyang pride. Ngunit isang araw, lumapit siya kay Mando habang nagpa-practice ito. "Mando," bungad ni Chuck, "I guess I owe you an apology." Napatingin si Mando, nagulat. "Apology? For what?" "For being such a jerk," sagot ni Chuck, bahagyang natatawa. "I never really gave you a fair shot. I was so focused on proving I was the best that I didn't see what you were actually capable of. Anyway, I just wanted to say sorry, and maybe we can play another match sometime. You know, just for fun." Ngumiti si Mando at tumango. "Sure, Chuck. I'd like that." Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng friendly rematch. Hindi iyon tungkol sa kung sino ang mas magaling, kundi tungkol sa pagbuo ng respeto sa isa't isa. Sa huli, kahit sino ang manalo, mahalaga ang naging pagbabago sa dinamika nila. Si Chuck, na dating panunuya lang ang dala, ngayon ay may konting paghanga na sa husay at dedikasyon ni Mando. Sa kanyang tagumpay sa billiards at sa kanyang masayang relasyon kay Samantha, nahanap ni Mando ang isang bagong layunin sa buhay. Hindi na lamang siya naglalaro para patunayan ang kanyang sarili sa iba. Naglalaro siya para magbigay inspirasyon, para magturo, at para makapag-iwan ng positibong epekto sa mundo ng billiards. Mula sa pagiging isang binatang baguhan na minamaliit, naging isa na siyang kilalang pangalan na kinikilala hindi lamang sa laro, kundi pati sa kanyang kabutihan at malasakit sa iba. Sa huli, naging masaya at makulay ang buhay ni Mando sa Amerika. Siya ay isang world-class pool player, isang mabuting guro, at isang inspirasyon sa lahat ng nangangarap. At sa bawat tagumpay na kanyang tinatamasa, hindi niya nakakalimutang ipagpasalamat ang kanyang pinagmulan, ang mga taong naniwala sa kanya, at ang kanyang minamahal na si Samantha, na palaging nasa kanyang tabi.